Okay. Hello, my dear Aquarius. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading. Para po ito sa araw ng August 4, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na possible mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang pong kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat sa ating mga abangers and sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa walang sawang suporta po dito sa ating channel. Kung nagtataka kayo bakit ganito ang itsura ko, maulan po. As in, sobrang ulan to the point na nilalamig po ako. Ganon. Okay. Meron tayong 8 of Cups para sa'yo, my dear Aquarius. Okay, 8 of Cups. Ang kanyang kasama is the energy of the Knight of Wands. Okay. So, ang ganda ng energy niya kasi more on parang sinasabi na you need to go out there, face your fears, my dear, sa energy ng 8 of Cups. Okay, wala ka nang dapat ipangamba ngayong araw na ito. Kung ano yung maiisip mo na idea tungkol sa problema mo or solusyon, whatever it is, my dear, don't be afraid to try it. Okay, wag ka mag-overthink. What if hindi ganito? What if hindi ganyan? Try mo, my dear. Lahat ng option, try mo, my dear. Malay mo maging successful ka, okay? Pero hindi ito magre-resonate kung ang energy mo is more on pananakit, no? Kailangan mo maghanap ng ibang tarot card reader na ang pinaka energy is more on harm kasi more on positive lights ako eh. So, more on positive. More on, bakit? May dark side ba? Of course, medyo. Meron. Okay. So, ayan, no? So, maganda to, my dear, to do whatever na mag-register sa utak mo, kung ano yung gusto mo mangyari ngayong araw na to, kung ano yung papasok sa utak mo na parang solusyon kasi dahil sa energy ng night. Parang don't be afraid. Kaya sabihin ng ibang tao na, ay, wala na yan, Aquarius, ganito, ganyan. Try mo pa rin. Okay, try mo pa rin. Especially kung makakatulong naman sa problem mo. Okay, that's what I'm getting. That's what I'm getting over there. Okay? Huwag ka magpapa-discourage ngayong araw na to sa mga bulong, sa mga boses, no? Aquarius, wala na yan, yung mga ganyan, di na yung kaya, no? Try mo pa rin. To see is to believe. Try and try. Like for example, mag-apply ka ng trabaho, tapos sabihin ng ibang tao sa'yo, ay, masyadong mahirap doon kasi try mo. Kahit nahirap talaga siya or something, at least sinubukan mo, at least you try it. Diba? Nasubukan mo siya. Okay, let's go tayo, my dear. Ngayong araw na to magandang mag-take ng action. Okay? 9 of Swords connected sa energy ng sleepless night at saka overthinking. Ayan, anxiety. Okay? Anxiety. Alam mo ba yung pag binigyan ka ng mamaya sabihin namin nagbabash na naman ako eh. Nagjo-joke lang ako ha. Pag binigyan ka ng bonus ng amo mo, ang saya-sayati. Anxiety. Walay. Di nakakatawa. So, ayan. Clarify natin siya. Huwag ka mag-overthink masyado, my dear. Basta, gawin mo na lang. Ganon. Mag-take ka na lang ng action. We have the energy of the Emperor. Okay, babasahin ko na to. And the energy of the Queen of Wands. O, di ba? Perfect combination. Queen of Wands is unstoppable. Meron mga tao, my dear, na possible na hindi ka magugustuhan or hindi magugustuhan yung mga action mo or baka mayayabangan sa'yo or baka mai-intimidate sa'yo. Pero ang pinakamahalaga, my dear, ginagawa mo yan because yan ang pumapabor sa buhay mo. Hindi pumapabor sa buhay nila. At saka maski anong gawin mo, my dear, maski i-donate mo yung baga mo, esophagus mo, kidney mo para sa kanila. At the end of the day, my dear, meron pa rin masasabi yung mga tao, my dear, sa'yo. Meron pa rin. Si Queen of Wands, maraming nabubwisit dyan. Maraming naiinis dyan. I remember, the first time na nakahawak ako ng tarot card at nakita ako si Queen of Wands, okay? Ang naramdaman ko talaga sa kanya is nakaka-intimidate talaga na energy. Like, maraming naiinis sa kanya, maraming nabubwisit sa kanya. But still, talagang siguro, masasabi ko lang dito si Queen of Wands, siya yung klase ng tao na parang hindi niya hinahayaan na mag-reflect kung ano yung opinion ng ibang tao sa kanya kasi buhay niya yun eh. Kumbaga that's your life, my dear Aquarius. Hindi nila buhay yan. So, possible na hindi nila magustuhan kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay mo at yung mga decision mo sa buhay mo.
Pero at the end of the day kasi, ikaw at ikaw pa rin talaga yung makakasolusyon at makakagawa ng paraan sa buhay mo or sa life mo. Yun ang nakukuha ko dito. Clarify natin si Nine of Sword. Nine of Sword, the Nine of Cups, 'di ba? Manifestation, my dear. This is the card of wish. Normally, pag nahuhulog ang Nine of Cups sa reading, inuutusan ko ang aking client or kung sino man ang nanonood na mag-take ng wish, okay? So, pwede ka mag-wish. Kung naniniwala ka man, you can make a wish, okay? Pero it's just more on, kung matatakot ka lang kasi, my dear, paano kung ganito? Hindi siya mangyayari. Kung puro ka lang takot, puro ka lang takot, puro ka lang kaba, hindi siya mangyayari. Parang sinasabi kasi ngayon, my dear, parang maging ano ka, kung ano yung papasok sa utak mo na magiging solusyon sa problema mo, magiging dahilan para magbago kung ano man yung current na situation mo, parang go for it. Ilaban mo lang talaga siya, my dear. Mag 8 of cups ka, face mo yung fears mo. I-ano mo, my dear, si Empress, si Queen of Wands over here, like, 'di ba, magpakamaldita ka, whatever, 'di ba? Hindi ko naman sinabi mang-away ka or 'di ba? Basta gawin mo 'yan kasi pakiramdam mo, alam mo sa puso mo, sa isip mo, 'yan yung makakatulong sa buhay mo, 'yan yung makakapag-improve sa buhay mo, 'yan yung makakapabor sa'yo, 'di ba? And ang mga tao, my dear, na totoong mahal ka or naiintindihan ka, they will support you kasi gusto nila makita ka na successful, makita ka na maayos ang buhay mo. Yung mga tao, my dear, na lagi kang dina-down, lagi kang ini-intimidate, sila yung mga tao, my dear, na posibleng hindi talaga totoong part talaga ng circle mo, hindi talaga part ng journey mo, and ayaw nila makita na maging okay ka. Gusto nila, my dear, na kung paano ka nila nakita nung umpisa, ganun pa rin hanggang sa ngayon. Walang improvement, walang changes. Kung syunga-syunga ka, kung bubita ka or something, ayaw nila na magkaroon ka ng knowledge, ng education. Kung you are a coward, kung takot ka, my dear, lagi kang kinakain ng takot mo, ng anxiety mo, ng pag-overthink mo, gusto nila, my dear, na maiwan ka sa ganun. Pero ang mga tao kasi, my dear, na totoong nagmamahal sa'yo, my dear, they will support you, they will push you, my dear, na ipagpatuloy mo yung bagay na yan. Hindi ka nila i-discourage. Gusto ka nila makita na gumanda ang buhay mo, maging maayos ang buhay mo. And kagaya dito, my dear, it is really nonsense talaga na mag nine of sword ka over here. And kanina ko pa to nakuha, di ba? Nauna tong lumabas kaysa sa lahat. Pangatlong card na nahulog to. And nasabi ko na nagkakaroon ka ng anxiety, di ba? Anxiety. No? But ayan, kinakailangan, very powerful na 'tong dalawang 'to, Queen of Wands at saka Emperor. Kinakailangan talaga, like, get out of my way, yung parang gano'n na energy, like, at saka try mo, subukan mo lang talaga, 'wag kang matakot. Like, for example, gusto mo magnegosyo, subukan mo, 'wag kayong mag-overthink na ganito, ganyan, ganito, gano'n. Okay, let me see. Kung meron kang tao na mahal mo, 'di ba, sabihin mo, "I love you." Gano'n, 'di ba? Malay mo, 'di ba? Kung na-reject ka man, at least sinabi mo, 'di ba? Para hindi ka na rin karamihan kasi ng tao lately, my dear Aquarius, napapansin ko, ayaw nila ng rejection. Ayaw nila ng rejection, ayaw nila na parang nakakarinig sila ng no or nakakarinig sila ng basta rejection, anything na may kinalaman sa rejection. Kaya ayaw nila na, at saka parang napakaimportante yung opinion ng ibang tao, yung validation ng ibang tao, kapitbahay mo, kamag-anak mo, sa mga bagay na ginagawa mo. Which is, bakit naman? Kung alam mo naman, may year Aquarius, sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, bakit kailangan mo silang pakinggan? Kasi baka yung ginagawa mo is hindi yan nagma-match sa panlasa nila, kaya nila sinasabi yan. Kumbaga parang pupunta sila sa canteen na punong-puno ng adobo pero hindi sila kumakain ng adobo. So ang tanong ko na do'n, bakit pumunta ka dito sa canteen na lahat ng putahe namin is ang signature ay puro adobo? Ibig sabihin ang lasa is lasang adobo. Kung gusto mo pala sinigang, bakit di ka magpunta do'n sa lugar na puro sinigang, 'di ba, parang gano'n. Kumbaga parang papasok sila sa buhay mo, my dear Aquarius, tapos magdi-demand sila ng sinigang kahit wala kang sinigang. So, bakit hindi ka pumunta dun sa iba at maghanap ka ng sinigang? Parang gano'n, okay? Sorry, my dear, ha, kung meron akong mga additional na mga sinasabi dito, my dear, kasi this is a intuitive na reading. So, ibig sabihin may mga nare-receive na ako na message. Pag nandito ako nakaupo, alam niyo na 'yan. Alam mo na 'yan, ba't adan, ba't adan. At saka pakiramdam ko mas powerful ako. Powerful? Hindi, I don't wanna use the word powerful. It's just more on parang clear-minded ako 'pag nakaupo ako ng ganito compare na nakaupo ako dun sa table ko. Parang gano'n.
Anyway, let's go na tayo. I don't want to use that I am a powerful. I am just more on clear. Let us just call the clear. Page of Cups, learn how your emotion. Control your emotion. Learn how to control your emotion. Paki-clarify po ang Page of Cups. The Knight of Pentacles, okay? Slowly but surely. Okay? Slowly but surely, my dear. Okay? Makakarating at makakarating ka rin doon. Kahit walang nagsusupport sa'yo, masculine, nobody believe on you. Basta nag-take ka ng action, my dear, go na yan. Ilaban mo na yan. 'Di ba? Move, fight. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Three of Cups. Energy ng success, okay? Small success lang 'to, hindi 'to yung malaking-malaking success, okay? So, believe me my dear, kung ano yung uumpisahan mo ngayong araw na 'to, definitely magiging successful 'yan, okay? Kung gusto mo magpatayo ng bahay ngayong araw na 'to or magpaplano ka may na magpatayo ng bahay ngayong araw na 'to, definitely matatapos yung bahay na 'yan. Kung negosyo man, magkakaroon ka ng magandang negosyo kasi mayroon kang success. The energy of the Five of Wands, hindi ko talaga intentionally dapat nakukunin yun pero I have this intuition na kailangan ko talaga siyang buksan. Yan yung mga tao na umiepal sa buhay mo. Mga epal, ayan yung mga tao na umiepal sa buhay mo. Ayaw ka maging successful, ayaw ka magkaroon ng magandang buhay. Like, yeah, mga epal sa success mo, okay? Probably this is also fake people. Be careful ka sa mga fake people, mga nakakasalamuha mo sa lamesa, mga nakakausap mo everyday. Sabi ko nga sa iyo kanina, there's a reason kung bakit ko sinabi yung sinabi ko kanina na ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo, my dear, will be happy that you are trying and you are moving forward. At ang mga tao na hindi naman talaga masaya para sa iyo at nagpapanggap lang, eventually, they will be intimidated or triggered, my dear, ng mga bagay na nangyayari sa iyo, especially ng mga achievement mo. And what's up, yo? Okay? So, my dear, yan po, nasagap natin na message energy para sa araw na ito. August 4, 2026, kagaya po na lagi kong nasasambit or na-mention, whatever. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Huwag po magpapaulan para hindi magkasakit. Bye-bye. Thank you.